Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa Panginoong Diyos, lahat ng siyang tinakpan, magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong unang araw ng Oktubre, ginugunita po natin si Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, dalaga at pantas ng simbahan. Tinuturo po sa atin ni Santa Teresita na magtiwala kay Jesus, parang bata, na walang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Magbalik tayo sa kandungan ni Jesus. Magpaalaga tayo sa Kanya. At ang ating mga pagkakasala, aminin natin at ihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi: hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya, noong ako ay isilang niya, bakit kaya ako ay pinagheli pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw, na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana, tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak.
o tulad ng mga sanggol na patay nang ipinanganak. Yamang sa libingan, wala nang gumagawa ng kasamaan. At ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap, ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawaan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo, pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng ilahil, dahilan sa hirap. Wari malapit ng ako'y malibing. Kabilang na ako ninyong malapit nang sa hukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinubunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod, manunubos natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila.
at nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Martes, ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, at ngayon po ay unang araw ng Oktubre, paggunita po sa isang dakilang santa, dalaga at pantas ng simbahan, sa Saint Therese of the Child Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po? Martes ngayon, di ba? Sanay kasi ko ng Lunes. Ano po? Okay. At happy birthday din po pala kay Father Arnold. Nagpalit po kami. Opo. Si Saint Therese of the Child Jesus ay isa pong sikat na santa. Siya po ay patron naming mga pari, lalo na yung mga paring nag-mission. At ang itinuturo po lagi ni Saint Therese, magtiwala sa Diyos. Alam naman natin yun, kailangan magtiwala sa Panginoon. Pero special yung paraan ng pagtuturo niya. Kaya nga po, hindi lamang po siya banal, hindi lamang po siya dalaga, hindi lamang po siya holy women o kaya virgin. Siya po ay doctor of the church. Kasi napakalalim yung katalinuhan na pinagkaloob ng Diyos kay Saint Therese of the Child Jesus na magtiwala sa Diyos katulad ng bata. At ganun po kasi si Saint Therese. Nakikita niya ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Ano po ba ginagawa niya? Nagwawalis, umaakyat ng puno, namimitas ng bunga, naglalaro, nagdadasal, naglilinis ng chapel, naglalaba, naghuhugas ng pinggan. Lahat ng ginagawa niya, kitang-kita mo yung energy niya, kitang-kita mo yung saya niya, kitang-kita mo yung kapayapaan niya. Minsan po kahit parang pinagsasabihan siya ng ibang mga madre. Parang may hindi magandang sinasabi sa kanya yung mga kasamahan niya. Kitang-kita pa rin sa kanya yung kapayapaan. Kitang-kita pa rin sa kanya yung pagtitiwala katulad ng isang bata. Yun yung tinuturo ni Saint Therese of the Child Jesus. Lagi kang maging excited araw-araw kasi ang Diyos na ating Ama may sorpresa lagi, araw-araw. May bagong blessing, may bagong pagpapala. Parang bata, excited talaga. Araw-araw, may regalong ibibigay ang Diyos. At araw-araw, makikita mo ang mukha ng Diyos sa mga taong iyong paglilingkuran. At kahit maliit lang yung gagawin mo, magluluto, magwawalis, maglilinis, mga simpleng mga bagay. Pero kung ito'y iaalay mo sa Diyos, ito ay magiging tunay na kalugod-lugod para sa Diyos. Yun yung tinuturo ni Saint Therese. Yung bang, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo sa mata ng Diyos ay bata. Kaya wag masyadong mataas, wag masyadong mayabang. Siguro kaya ka nai-stress. Kasi pinipilit mong gawing mag-isa yung bagay ng Diyos dapat ang gagawa sa'yo. Ikaw yung magsisimula. Pero hindi ikaw yung magpapatuloy, hindi ikaw yung tatapos yan. Kasi hindi mo kaya. Huwag mo ipilit. Ikaw ay bata. Oo, mahina. Bata. Pero kapag kasama ang Diyos, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Naalala mo kapanalig, nung bata tayo, ang tingin talaga natin sa magulang natin parang superhero. Ang tingin natin sa mga magulang natin, mga milyonaryo. Kung makahingi po tayo, talagang alam natin, nagtitiwala tayo eh. Kayang ibigay ni tatay ito. Kayang ibigay ni nanay. Nandoon yung tiwala natin. Wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Napakahimbing ng tulog ng mga sanggol kapag yakap-yakap ni nanay, yakap-yakap ni tatay. Kahit may gulo sa paligid,
nandoon yung malalim na pagtitiwala na ibibigay ng magulang lahat ng pangangailangan. Na hindi papayagan ng magulang na may kapahamakang dumating sa ating buhay. Iyon yung tiwala ng isang bata. Kaya mo bang magtiwala muli sa Diyos? Parang isang bata, nakakandong-kandong ng Diyos. Isang bata na nakayakap sa Diyos. Na God will provide everything that we need. Hihilumin tayo ng Panginoon. At dapat meron kang kapayapaan. Kasi walang masamang mangyayari sa'yo. Because God is our protector. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit may mga pagkakataon, hindi mangyari yung gusto natin. Kapanalig, lahat ba ng gusto mo nangyayari? Hindi naman, di ba? Pag hindi nangyari yung gusto mo, nabubwisit tayo, nagagalit tayo. At may pagkakataon, baka naninisip pa tayo ng ibang tao. Katulad sa unang pagbasa, grabe po yung nangyari kay Job. Alam natin yun. Kung marami kang mga disappointment sa buhay, kung ikaw pakiramdam mo na wala lahat, nawala ang ari-arian, ang yaman, nawala ang miyembro ng mahal sa buhay, yan ang nangyari kay Job. Nawala lahat ng alaga niyang hayop, napakayaman niya, nawala lahat. Lupa, hayop, ari-arian, pati mga anak niya, nawala lahat. Siyempre, makakaramdam ka ng lungkot. Makakaramdam ka ng disappointment. At yung unang pagbasa, narinig po natin, ang tanong ni Job, ba't ba ako pinanganak pa sa mundo na ito? Dapat nung nasa sinapupunan pa lamang ako ng nanay ko, hindi na ako pinanganak. Parang bagang sinisisi, ba't ba nabuhay pa ako para lamang makaranas ng ganito katinding sakit, ganito katinding hirap. Hindi ito yung inaasahan ko, hindi ito yung gusto ko. Pero mo kapanalig yung kahit na kaano katindi yung hirap, oo, marahil sinisisi niya ba't siya nabuhay. Pero wala siyang galit, wala siyang puot sa Diyos. Narinig natin yung sinabi ni Job, di ba? Wala akong suot na pinanganak sa mundo na ito, mamamantay ako, wala rin akong madadala. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Ako, napakahirap na dasal nun. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ang Panginoon. Ang hirap magpasalamat, kapanalig. Madaling magpasalamat kapag binibigyan tayo ng Diyos. Pero kaya mo bang magpasalamat kapag kinukuha ng Diyos yung ibinigay niya? Lahat naman ang meron tayo galing sa Diyos. Nung pinanganak tayo sa mundo na ito, wala tayong daladala. Aalis din tayo sa mundo na ito, wala tayong madadala. Ano man yung naipon mo, ano man yung napundar mo, iiwan mo yan sa mundo na ito, hindi mo madadala yan sa kabilang buhay. Kaya mo bang magpasalamat kapag nawalan ng kita, nawalan ng negosyo, nabaha, nabagyo, nasunugan, nawalan ng mahal sa buhay, nagkasakit? Kaya bang sabihin ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ang Panginoon? Sa Ebanghelyo, hindi po nangyari ang gusto ng mga apostol. Gusto ni Jesus pumunta sa Jerusalem, so naglakbay sila papuntang Jerusalem. Kaya lang ang pinaka-shortcut na dadaan, kailangan nilang dumaan sa Samaria, Samaritan town. Hindi Hudyo yun, kaya nga Samaritan. Pinigilan sila, ayaw silang padaanin. Bakit? Dati nakakadaan po sila doon. Pero ngayon hindi sila pinadaan kasi pupunta sila ng Jerusalem. Hindi po goods yung mga Samaritano at ang mga Israelita.
Lalo na kapag pupunta ka ng Jerusalem, bawal. Di po sila pinatuloy. Nagalit si Juan at saka si Santiago. Hindi iyon yung gusto nila eh. Pinigilan sila. Uminit ang ulo. Gusto niyo po bang magpaulan kami ng asupre? Nilinaw ni Jesus, ang tao, ang anak ng tao ay hindi na parito upang ipahamak ang tao, kundi upang iligtas sila. At anong ginawa ni Jesus? Umikot. Hindi sila dumaan sa Samaria. Humanap sila ng ibang daan. Tinuro naman ni Jesus yun eh. Hindi ka tinanggap, pagpag mo ang alikabok sa iyong sandalyas, pero hindi ko mo na-reject, hindi nangyaring gusto mo, titigil na, susuko na. Hindi. God is redirecting you towards something better. Paiikutin ka ni Lord, magta-travel ka ng mas malayo, may gagawin kang bago, kaysa dun sa nakasanayan mo na. Aalis ka sa comfort zone. Aalis ka dun sa buhay na komportable. Kasi may mas malaking biyayang inihanda ang Diyos para sa iyo. Alam po natin yung nangyari kay Job, di ba? Dinoble, tenriple, 4 times, 10 times ang biyaya na binigay ng Diyos sa bandang huli sa kanya. Hindi po nire-reject ng Diyos. It is not God's rejection. It is only God's redirection because God wants to give you something better. At dito din po sa Ebanghelyo, hindi po sila dumaan ng Samaria. Umikot sila. Mas malayo. Mas nakakapagod. Pero merong itinuturo si Jesus sa mga apostol na kahit ano ang mangyari, kahit hindi mangyari yung gusto mo, magtiwala ka pa rin sa Diyos because God's plans are better than our plans. Magtiwala ka sa Diyos. Na parang bata, na kahit hindi lahat ng gusto mangyayari, pero kapag nakakandong sa piling ng Diyos, kapag hawak-hawak ng Diyos ang kamay, kapag yakap-yakap natin ang Panginoon, marahil hindi mangyari lahat ng gusto natin. Pero meron tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan, mahimbing ang tulog, hindi tayo natatakot dahil yakap natin ang Diyos eh. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin, ang Diyos ang gagabay sa atin, ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, at ang Diyos ang aakay sa atin sa pinakamaganda, sa pinakamabuting pagpapala na Kanyang inihanda para sa atin. Matuto tayo kay Santa Teresita ng Niño Jesus. Magtiwala sa Diyos. Katulad ng bata. Ang Diyos, ang iyong tagapag-alaga, wala kang dapat ikatakot. Santa Teresita ng Niño Jesus, ipanalangin mo kami. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masihan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa, ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan. Tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang papaparangal sa iyong kabutihay laging pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay balik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, na Ernesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, Santa Teresita at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
sala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinilig namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis, mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis, mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. May pusong nagpapakumbaba. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. O maluwalhating Santa Teresita, na itinataas ng makapangyarihan Diyos upang tularan at bigyan ng inspirasyon ng pamilya ng sangkatauhan, sumasamo ako sa iyong mga himalang pamamagitan. Napaka makapangyarihan mo sa pagkakamit ng bawat pangangailangan ng katawan at kaluluwa mula sa puso ng Diyos. Ipinahayag ka ng banal na inang simbahan bilang kamanghamanghang tagapagtaglay ng mga himala. Ang pinakadakilang santo ng makabagong panahon. Ngayon buong taimtim kong isinasamo sa iyo na dinggin mo ang aking kahilingan. At tuparin ang iyong mga pangakong pagkapalaganap sa langit sa paggawa ng mabuti sa lupa, sa pagkapahintulot na mahulog mula sa langit ang taluyot ng mga rosas. Munting bulaklak, pagkalooban mo ako ng iyong pananampalataya tulad ng isang bata, ng biyayang makita ang mukha ng Diyos sa mga tao at karanasan sa aking buhay. At ibigin ng Diyos ng may lubos na pagtitiwala, Santa Teresita,
Aking Madreng Carmelita, tutuparin ko ang iyong pakiusap na ipakalala sa lahat ng dako ng mundo at patuloy kong akayin ang iba patungo kay Jesus sa pamamagitan mo. Amen. Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Palalay, inanyayahan po maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Ang inyong pong tulong na ibibigay ay ilalaan para sa patuloy na pagpapalaganap ng debosyon sa banal na Eucharistia sa makabagong panahon. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang po kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 8925-7931, local 129-131-137. O mag-text sa mga numero 0917-631-4589. Hanapin lamang si Binibining Rene Jose at Miss Ali Nahe. Magtiwala ka sa Diyos, wala kang dapat ikatakot. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalaing kayo, ingatan kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nagtitiwala sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbubuklod sa isang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba,
at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mo larito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga banal na anghel upang panatilin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
Gawa rin nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerebo cieli et antiquum documentum novo cedat ritui restituidemus supplementum sensum Panem de cielo presistieis, omne declamentum mense habentem. oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas initiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus